Tapos na. Ito? Gravity. Ay, Gravimetry. gravimetry. Okay. Apo. Okay. Lima lang po sa pares. Pal-type ko na lang. Pal-type ko na lang. Ate, we're group names. May tigil na ba yan? Yan yung papasa namin. Kung mag-deliver ka ng aliens. Ay, nawawala yung yes. Tatlo. Dito na kayo class, dito muna. Makinig mabuti kasi yung section D tinanong mo pagkatapos ng pre-lab, walang question na, wala. Tapos may bayan, sunod-sunod na, sir, paano po gawin mo? Pauwi ko Kaya ba na namin? Ako wala. Video na yung Pinapag-record. Papasa mo yung sa Marco. Marco. Oh. May storage ka pa? May storage ka pa? Hindi kinuha? Hindi mo. Hindi, isa lang papasa. Isa. Record mo sila sa ready na. Dito muna kayo lahat. Dito muna. Yung mga droppers doon. Group 1. Saan ang mga droppers doon? Bakit walang mga droppers? Andyan no, nag-iwan din yung mga droppers. Iwan nyo sa tray. Ito. Dito yung mga droppers. Ano ba yung George? Volunteer lang. Ay, dito tayo sa calibration ng kinetics is very tedious, no? Ito, very simple lang yung iPad, pero time yung ulit-ulit, statistics ulit. So, yung one of the notice in the PowerPoint, okay? There are two general types of errors. Okay, random or indeterminate because you don't really know what is the main source of the error. Okay, like for example, fluctuations ng mga machine. Page meter, if you notice last time, gumagalaw. Bakit hindi huminto? Pag balance, hindi mag-stop yung reading. O indeterminate yun, random. Okay, we don't know kung saan talaga yung source. So para malimit yan, anong ginagawa? Statistics, no? You do all the
pertinent parameters for assessing precision and accuracy, di ba? So like standard deviation, ranges, what else? Relative standard deviation. These are measurements of precision, no? And usually they are used for indeterminate errors. Okay. If you have parameters for determining accuracy, dapat may reference standard na true value. So for example, mean, what else? Absolute error, okay? Relative error, o mga measurement ng accuracy yun. Mode, median, di ba? Now, so the other one is determinate errors. Yung ma-identify natin and we can correct it. Okay? So ano yun? Okay? Instrumental is one. Okay? What else? Method is another one. And then personal, nahiwalayan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo. Nalilito ka na, anong gagawin mo? O yun, very personal yun. Okay? Colorblind ka. Okay? Yung iba, nag-titrate pink na. Sa'yo, red. O, ganyan. Layo, no? Colorless yung iba. O, yun. Correct. Ano yan? Personal error yan. Pag instrumental, which yan yung ginagawa natin, okay, in the manufacture of glasswares, minsan, mayroong mga defect sa ilalim. Okay? So, instrumental yun. And we can correct it. No? Sometimes the systematic error is will propagate. No? Depende sa ginamit mo. For example, kung yung 10 ml pipette, ang laman niya ay 0.9 lang pala talaga, then the error is, kung 10 ml 9 lang talaga ang laman, may error na 1 ml, right? So every time gagamit ka ng pipette na yon, may error ka ng 1 ml. Kung paulit-ulit mong gamitin yun, mag-propagate yung error from 1 ml to 2 ml to 3 ml. So, pwedeng mag-propagate yung error pag determinate yung errors. Okay? Pag sa method naman, that's why you have to choose. Pag nag-thesis kayo, piliin nyo yung journal kung saan, okay, kukuha kayo ng procedure as a guide. Diba sinasabi ko sa inyo palagi, what are the two important journals na yun lang yung i-retrieve nyo when you use references? Scopus and Web of Science or ISI. Pero kung yung journal nyo, Journal of Saudi Arabia, Journal of wala yun. Okay? Iba doon mga plagiarize. Diba kung may mga taong nabubudol sa scientific community, meron din. Gumagawa sila ng sariling website. So pagpapasok ka doon, mag-publish ka doon, magbayad ka para makaretrieve ng article, scam ka. Okay? Kasi hindi naman yun recognized sa scientific community. So dalawa lang na pertinent, okay? Web of Science at saka Scopus. Okay? Science Journal at saka Nature, yan. Mga high-impact journals yan. Okay? So, masabi natin yung mga procedure doon na assess ng tudo. Okay? Now, so paano malaman kung yung method nyo may problema? Paano sa experiment malaman? Okay? You have to look at the precision and accuracy. Anong difference ng dalawa? Diba nag-aral na kayo? Anong difference ng precision at saka accuracy? Yung precise po yung paulit-ulit, tapos yung accuracy yung tamang value. Okay. Pag precision, di ba, gagawa kayo ng 3 trials, 4 trials. Closeness of measurements yan. Every time na experiment nag-measure ka, pareho siya almost close doon sa isa. First trial mo. So, high precision yan. Pag sinabing accuracy, you are referring your value to a true value or reference standard. So, pwedeng yung data mo, mataas yung precision, magkadikit sila, pero pag i-average mo, ang layo doon sa standard. So, low accuracy yun. Okay? Pwede din yung mangyari, scattered yung mga trials mo, ang layo ng mga values,
Pero pag i-average mo, lumapit sa true value o low precision yan, high accuracy. So, pag nagkadikit yung data mo, pero kung titingnan mo sa true value ang layo, may problem sa method. Hindi yung experimenter kasi inulit niya, ganun yung natukuha niya. So, ang problem hindi doon sa experimenter, ang problem doon sa method. So, that's why you have to choose the right method. Okay? Today, in your experiment, you are going to calibrate kasi yan yung way of minimizing determinate error, particularly instrumental error. Okay? So, two of the important glasswares na ginagamit natin sa lab palagi ay pipette and burette. The burette is used for titration. Okay? So, you notice itong mga glasswares na to, they are used to deliver. While beaker and graduated cylinders are used to obtain. Anong kaibahan nila? Pag sa beaker at saka graduated, nasaan yung zero reading? Nasa baba. Kasi you have to fill it up pataas. Pero ito, once you fill it up, you deliver. So saan ang zero nila? Nasa taas. Okay? So here, when you record your measurement, it is very important, okay, to determine the number of significant figures. Because it will reflect the instrument na ginagamit mo, how accurate is your instrument. For example, mag-measure kayo ng volume ngayon, 10 ml. Are you going to write it like that? 10.0, 10.00, 10.000, 10.0000, yan, 10 ml yan lahat. Alin dyan yung tama? Ayan. Titingnan nyo yung equipment na ginamit nyo, device na ginamit nyo to measure this volume. Hindi pwede yung lalabas sa calculator, yun yung ilagay lahat. Okay? Every time a value is presented, the last value is uncertain or doubtful. Okay? The rest are certain. Ibig sabihin, 100%, tama ka talaga. Paano mo nalaman na 100% tama ka? Depende sa scaling, no? Like sa scaling, meron kayong makikita larger scale units like 1 ml, 2 ml. And within this, mayroong mga smaller scale nakalagay. Okay? Meron diyang 10, mayroong 8, mayroong 6. Okay? So pag yung measurement mo tumama sa linya, you are very sure kasi nakalibrate na yan. Okay? So kailangan alamin nyo yung smaller scale na mabasa sa device na ginagamit nyo. Kung itong larger scale ay by 1 unit and they're separated by 10 subunits, ano yung reading bawat unit? Anong reading bawat smaller scale? Oh, you divide the larger unit by the smaller unit. Ano yung increment ng larger? 1. Ano yung lines ng smaller units? 10. So 1 divided by 10 is 0.1. So bawat linya yan ay 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. See? Pag umabot na dyan, 1 na yan. So 2 na. Kuha nyo? So pag tumama dyan, you are very sure na 1.1 yan. Pag tumama dito, 1.2. Nakuha nyo? Okay? Paano kung tatama dyan? O, dyan na yung uncertain, doubtful. Dyan na kayo magkakagulo. No? So paano nyo mabasa yan? Hatiin nyo to into 10 imaginary lines. Kasi doubtful na siya. So kung hatiin nyo yan ng 10 imaginary lines, ang smaller subunit dito ay 0.1. Divided by 10, 0.1 divided by 10, 0.01.
Okay? So, bawat imaginary line dyan ay 0.01. So, pag tumama dyan, ito ay 1.2. Ito ay 1.3. Nandyan sa gitna. Diba? Inati mo ng 10 imaginary lines. Imaginary kasi nga walang lines talaga. Ikaw yung nag-estimate. So pag tumama sa dyan, sasabihin nyo ngayon mga 0.05 yan. Eh, yung isang classmate, hindi, 0.04 yan. Isa naman 0.07. O, paano nyo ma-resolve? O, apply yan ng statistics. O, get the mean. Hindi na kayo mag-away. In-average yung tatlo, consider yung tatlong reading. Kuha nyo. Okay? So, kung yan, approximately 0.05. Anong reading niya dito? 1.25. Tama? Kasi dinagdagan nyo ng 0.05. And where is the uncertainty? The last value. Okay? Which is the second decimal place or the hundredths place. Okay? So every time mag-record kayo, kailangan alamin yung lowest reading and then add one more decimal for uncertainty. Pag hindi tumama sa linya. So like here, alamin nyo kung mabasa ba ng pipette hanggang dito. Ibig sabihin ito yung hindi tatama sa linya na. O, tingnan niyo yung pipette nyo. Ano yung smallest reading? O, tingnan ng pipette. Ano yung larger scale unit ng pipette nyo? Ano yung larger scale unit? By 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Within that one unit, ano ilan yung smaller scale units? 10. See? So, ano yung smallest na certain na bababasa? So, 1 divided by 10. So, ang certain na mababasa will be up to the first decimal place. So, pag ang reading nyo 10, paano nyo i-record yan? 10? Pag 10, yung 0, one place, doubtful yan. Kasi dapat ang value nyo palaging mayroong isang uncertainty. Okay? So, paano nyo i-record yung 10? Pag na-measure nyo exacto 10, it will be what? 10? 10.0 or 10.00? Which one? 10.00. Kasi, ang smallest mabasa nyo hanggang first decimal di ba? 0.1, 0.2, 0.3. So, hindi nyo pwedeng i-record ng ganyan. Kasi pag ganyan, meaning, napakataas ng accuracy ng pipette nyo. Okay? So, ganun din sa balance. Pag nag-weigh, alamin yung pinakamaliit na mabasa. And then, add one more decimal for doubtful. Kasi every time mag-weigh kayo, hindi palaging tatama sa linya. So, dyan na kayo mag-estimate. Naintindihan? Okay. So, here, let's go to the first experiment. Nakalagay dyan, 25. Pero ang procedure, 10. So, may mali. Hindi na correct yung procedure. Hindi na edit. So, binigyan kayo ng 10 ml pipette. So, huwag gamitin yung 25. 10 lang. Okay? So, sa first table, look at your table. Okay? Nakalagay dyan, calibration of pipette. Ilang trials yan? 10. So, paulit-ulit kayo. 10. Okay? And then, nakalagay dito, apparent. Ano nakalagay dito? Dito, actual volume, mass. Actual volume. Ano yun dito? Unang table. Measured volume.
Diba gumamit kayo ng pipette? Siyempre, alam nyo na gumamit. Yan yung una nyong ginawa. Okay? Makikita ko yung technique ha. Lower meniscus, release hanggang 0. Okay? So, check nyo muna yung dulo kung 9. Kung hanggang 9 lang sa ibig sabihin, i-release lahat. Kasi yung walang linya, 1 ml yan. Pero kung sa dulo 10, you have to stop at 10. Huwag nyo i-release lahat. Okay? Pero kung 9, i-release lahat. Kasi yung walang linya, 1 ml yan. Okay? So, lahat dito, 10.00. Yan, lahat. Kasi yan yung laman. Nakalagay label sa pipette. 10. I-deliver nyo, okay, sa beaker. Diba, nag-pipette kayo. Ilagay dito, but you have to weigh the empty beaker muna. Weigh this one. Okay? And then, add 10. So, nandito na yung 10. May laman na yung beaker. I-weigh ulit. Okay? Get the difference. Yung may laman, minus walang laman. So, ano yun? Weight ng water. Diba? Sinakrak niya yung weight ng beaker eh. So, weight ng water na yan. Okay? So, paano nyo ma-convert yung mass to volume? Kasi kailangan actual volume. Yan na yung actual volume. Yung tama talaga. Gumamit ng formula ng density. Density is what? Mass over volume. Therefore, volume is what? Mass over density ng tubig. The density of water will change depende sa temperature. Kaya kailangan i-measure mo na yung temperature ng tubig. Mayroon kayong thermometer, di ba? Kung ano yung temperature dyan, may table akong nilagay. Nasaan yung table? May table ng density ng tubig at different temperatures. Nasaan yan? Wala dyan? Ha? Nakita nyo? Okay. So kung 28, piliin nyo yung density. 28. Huwag nyo pa ulit-ulit. Yan na yung density talaga na gagamitin nyo. So, na-weigh nyo na yung mass ng water divided by density. Mamaya, makikita ko, sinasama nyo yung weight ng beaker. Pag-determine dito. Kaya ang lalaki ng volume, 10 ml lang, 60 ml nakalagay. So, yan na yung true volume. So, 10 trials, paulit-ulit. Okay? And then, perform the standard deviation. Okay? Get the mean. Okay? Yung, di ba ito yung actual, ito yung measured. So, paano nyo kukunin yung deviation? Yung measured minus the true value. Okay? So, ilan yan? 10 trials yan. You are measuring the error, the deviation, standard deviation. So, ito yung true value na eh. Now, kung negative yan or positive, matatanggal naman yan kasi square nyo, di ba? Formula ng deviation is sum of the square of the deviation divided by n minus 1. Okay? So, kung negative, positive dyan, mag-positive lahat yan pag-square na. Yung difference, kasi you are measuring the deviation, standard deviation ng error. Okay? So, yan yung part 1, pipette. Okay, now let's go to the burette. So, yung burette, mahaba siya. Ilan yan? 50 ml, no? So, dito yung 0. Tingnan nyo uli yung smallest reading, para alam nyo kung ilan ang ilalagay nyo. So, since mahaba siya, 50 ml siya, you're going to calibrate this by 10. Kasi hindi natin alam saan dyan yung may defect.
sa factory. Nandito ba sa 0 to 10? 10 to 20, etc. Okay? So, ano ang unang gagawin? Okay, nasaan yung difference? Fill up nyo to, palampasin nyo dyan sa 0. Kasi wala pang laman dito. So, i-release to para magkalaman lahat and then close. And then, itatap nyo baka may mga bubbles. Okay? You wash it muna, wash it with water muna. Pag wala na, okay na, i-release na yung natira hanggang sa 0 mark. So, ready na kayo. Okay, now, ganito, para mabilis ang experiment, diba 3 trials? Una, 0 to 10. So, i-release yung 10 and then stop. Saan nyo ilagay? Doon ulit sa empty beaker na winay nyo. Okay? Release the 10 and then wait. Get the difference, get the mass, and then convert to volume. So, nakalagay dyan sa table. Anong nakalagay? Diba nakalagay initial, okay? Nakalagay initial reading. Anong initial reading nyo? 0. Final reading 10. Okay? So, ano yung apparent volume? 10. Bakit apparent? Kasi hindi nyo pa sigurado kung totoo ba yan 10 talaga. Kaya apparent. Okay? So, yung true volume, yun yung actual sa pipette. Diba? Kasi i-weigh nyo, so may mass na naman kayo. Then nakalagay dyan 9.988, hindi siya 10 talaga. Kung 10, ibig sabihin walang mali dyan. No? Ngayon, i-divide mo yung mass with the density of the water para mayroon ka ng true volume. Okay? And then, compute for the correction. Ano yung correction ulit? Yung apparent minus true volume. So, may correction kayo. So, yung correction nyo, pwede siyang negative, pwede siyang maging negative, pwede siyang maging positive. Right? Kasi pwedeng malaki or pwedeng maliit. Okay? So, bago nyo gawin yung, di ba, dapat lagyan nyo na naman. Tapos, ulit, kasi 3 trials to. Para mabilis, ang gagawin nyo, huwag nyo munang i-fill up yung second trial. I-continue muna 10 to 20. Doon sa 10 to 20 naman na first trial. Bali, unahin nyo muna yung mga first trial lahat. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Saka kayo bumalik, tapos second trial naman sila lahat. Okay? So, paano nyo, halimbawa, pag-release nyo ng 10, may laman na yung beaker. Diba? So, na-weigh nyo na, diba? Yung una, na-weigh nyo na. Eh ngayon, mag-release kayo ng 10. So, may 20 na yung laman yung beaker. Eh, kailangan nyo lang malaman yung weight ng 10. Anong gagawin? Anong gagawin nyo? Na-weigh nyo na yung beaker na may 20. Saan nyo i-subtract? Doon sa beaker na may 10 kanina. Para makuha nyo yung dinagdag nyong 10. Nakuha nyo? Pag sa 20 to 30 naman, di yung beaker nyo may 30 na. Saan nyo i-subtract? Doon sa may 20. O, ganun. Para makuha nyo yung 10 palagi na weight. Okay? So, pag tapos na yan, second trial na kayo. Ganun din ulit. Trapuhan, kasi i-throw nyo na yung water. Kasi 50 na yung laman nun. You wipe the beaker. Kasi pag basa siya, masama yung weight na yan. So, you wipe it and then release the 10 ulit. I-weigh mo na yung beaker ulit kasi nabasa na siya. And then, release the 10. Do the same thing. Okay? Hanggang matapos. And then, compute for the standard deviation. Now, since mayroong plotting na gagawin kayo dyan,
sa dulo, sa question. I-approximate nyo na lang kasi dapat mag-excel kayo niyan. So, paano nyo i-plot yan? Make a graph of apparent volume. Diba? May apparent kayo. Sa burette to, sa pipette hindi kailangan. Sa burette. 10, 20, 30, 40, 50 yung apparent volume nyo, di ba? So, yan yung X. Sa X-axis yan. Then, yan yung independent variable, di ba? 10, 20, 30. Yung mga correction, yan yung Y-axis. Dependent sa, okay? So, yung mga nakuha yung correction value, yun yung ilalagay sa Y-axis. Okay? Tapos, you just place the points, okay? Para ma-kompleto yung experiment today. Okay? Any question? Naintindihan ba lahat? Naintindihan ha? Mamaya, sir, paano ito gagawin? So, gusto nyo i-discuss na yung kinetics or tapusin nyo na yung calibration ng pipette? So, tapusin nyo muna. For access. Yan ba? Ano? Sabi nyo yung sa ilalim. Ito ba yung hugasan? Mamaya pa Mamaya pa ba? Pag ginanag ba natin, ipapabay mo. Bakit? Iba Asin? Yung 9 ml lang siya eh. Na pipette. Ay, 10. Like, ano to? Hindi ba ito? Ito yung Hindi, belet sinasabi yan ko. eh. Yan yung sa sa'yo. Tingnan. Wala. Ito lang. Ganito na. Ito na yan. Pag isang ganun lang. Kasi lang. Ay, kasi. Pwede nga, baka pag ginanag natin sa siya lang na. Ano yan? Yan ba yung wala na. Huwag yung gamitin yung 25 ml ha. 10 ml lang ang gamitin. Wala na yung 25 ha. Ilang pipette na? 10 ml pipette lang. Meron ba sila? Kaya yung group 1, di ba, nag-request, i-distribute mo ba group 1? Wala. Walang pipette. I-distribute mo kayo sa 7 ml. Yung ano talaga? Oo. Di ba kayo yung nag-request? O hindi nila Six pipette na 10 ml. Wag yung mag-ibig ng 25. Antayin na, hindi pala nila na-request sa 10. Hindi, sila magre-request. Palitan ng 25 ng 10. Kayo na wala rin na sila. Sa pangalan mo yan, pre. Iway muna natin yung dito. Wait. Saan
Dito sila. Ito lang, wala sila dun. Ay, meron doon isa. Isa lang. Isa lang. Ha? Wala yung tapos. Ayun, nakaili na rin. Ito na. Pipete. Ito, 10. Ay, hindi. Ba't 9? Ah, pupunuin pala to. Diretso. Pupunuin ba to? Oo. Kapag 9 na daw, dire-diretso. Sige, sige. Buksan na. Anong beaker? Anong size ng beaker ka ba? Wala akong nasulat eh. Beaker ako tayong beaker eh. Meron ito na 1-0. Ano yun? Wala naman sinabi na gagawin nila. Wala daw. Oh, hindi naman natin pala tatanggalin din pala. Eh di maliit. Ano, malaki? Oh, dito na lang. Sige, sige. Pwede na natin. You know what? Pwede. Walang vlog. Wala daw na specific. Way na lang. Ano na lang ito? Ito yan. Kalimutan ko kung paano gamitin. Ay, parang makikita. Kapiti. Ayun na yan. Sige. Okay. Yan na yun. Parang natin kinahin yung gamit natin pa sa mga. Ito yun. Analytic ayun na. Ayun ang di ko alam. Kasi kailangan siya mabasa. Ano pa? Ikapatay na lang sa TV. Adjust na lang. Then alam mo kasi, nalagay mo. Tapos, ito, dapat So, ako. Ay, sorry. Di ba sinabi niyo kanina paano? Di ba isa pa? Ay, 50 na siguro. 50 something. uy, shit! Ay, sorry. Nagawa ko na ba? Hello?
Ito dapat kasi tatagal. Parang prepared pa kailangan. Ay, ang galing ko! Yung dito first digit, dito siya galing. Tapos yung second dito. Yun na, ito talaga. Ito, 7. Zero lang dito. So, wala na. So, ano siya? 50. Ay, may gadget. Then 50.5. Ah, 50.5. Ito ba to? Hindi, tama. Kasi, 1 na naman siya eh. So, Tapos yung sa pinakadulo niya, sa parang bit. Estimate na lang yung dulo. Point. So, 50 point. 1 siya. Yeah, 50.5. Kasi di-divide pa siya. Oh my God! Wait lang. CCTV number 1. Anong size? Short ba yan? Ano ka? Anong size yan? Short. Gagawin na ako. Anong flavor yung sa inyo eh? Ano? 200. 250 na 200. Okay. Thank you. Ang sabihin ko. Dito. Say that. Diba? Okay na set na. Yun. Dapat na tayo yung set. Yung offer one Ang i-wait ka natin. I-wait ka wala ka. Yun na talaga yung kanina. 50 Ano siya? Ay, point. Sabihin ka na tayo. Yun na lang talaga. Yun muna sa taas, tapos dyan na rin. Pinatay muna sa may. O, bakit? Dahil order. Ano po man tayo? Ano yung wait niya? Ako na magdala. Ayaw ka na rin dyan. Kaya mo ba? Mahirap na. Hugasan na lang.
Dito na kayo umamila. Sa may Para hindi magkagulo. kasi Sino yung masabi ng bahay? water. Oo. Ito na yun. Bahay, hindi pa muna di ba density? Or di na? Hindi, ito na yun. Parang, ang tawag doon? Yung inano yung formula. Ito yung true na formula. Tapos binago. Golden equals. Ito yung mass ng water. Tapos yung density na Kasama na yung ano. alin. Ano yung density ng water with ano? Yung temperature. Ah, dyan I na think sa kanila Ah, dyan na lang sila. yan. Kasi natanda na yung sa inyo. 5 to 8. Ay, sorry, 1 to 4. Dito nyo na lang i-arrange. Kayo na lang mag-arrange kasi natin sa di ba 5 to 8 kayo dito? Doon, group 1 to 4 doon. I-arrange nyo na lang sa kanila. Doon sa group. Yeah, basa. Basa yan. Yan, basa dito sa Ha? sa side. Sa aircon ko yata. Baka may matugas dyan. Dan, ay, dyan.